Bohol Countryside Tour, let's go! Para mas convenient at dahil sa Panglao kami nagstay, nagrent na kami ng car. Madali lang talaga mag-DIY travel dito sa Bohol. Kasi yung mga famous tourist spot talaga, hindi naman malayo yung mga distansya. Kaya uunahin namin itong Chocolate Hills kasi ito yung pinakamalayo. And the rest talaga isunod-sunod na yung mga pa-tourist spot. Ayan, nakikita na natin yung pa-famous silang Chocolate Hills. So pag summer, super ganyan yung kulay niya, green na green. At pag rainy season naman, ayan, nagiging chocolate siya. So nagiging brown siya. If I'm not mistaken, yung pa-entrance fee nila is 100 sa adult at sa kids naman is 50. Open din sila everyday from Monday to Sunday from 8:30 AM hanggang 5:30 PM. Yung golden rule sa pagta-travel, always taga kayo mag-early kasi talaga early bird catches the worm. At itong man-made forest talagang nadadaanan lang talaga at wala talaga yan siyang pa-entrance fee. O diba? Super ganda kaya mag-DIY travel na kayo. Charot. Pero of course, lover lang talaga kayo sa pag-photoshoot kasi nga wala kayong pa-photographer unless talaga yung mga tour package, may photographer na talaga kayo yung tour guide nyo. So ngayon naman, samahan nyo kami. So pupunta tayo sa kanilang pa-famous na floating restaurant. So doon tayo kakain. Grabe yung pagmamadali namin dahil kasi malapit talagang ma-cut off. Buti na lang talaga nakahabol kami. Kasi yung cut off nila is parang 2 PM. Depende talaga yan if carry pag-go. Ito talaga yung kanilang pa-highlight dito. Yung pa-famous silang floating restaurant na super worthy talaga. Tingnan mo naman yung pa-view natin dahil very nature talaga. Super ang daming turista talaga nag-a-avail dito kasi nga sayang talaga if mag-visit kayo tapos hindi kayo makaka-experience nito. At yung nabayad namin dahil is mas mura pa talaga before. Ngayon nag-increase na sila. So yung current price ngayon is 1,000 na talaga per adult. Mag-cruise tayo ng very light so pupunta tayo hanggang sa dulo at mag-i-stop tayo sa mga nagsasayaw-sayaw para ma-experience nyo din kung gusto nyo maki-join. At of course may kasama na yan siyang lunch. So Filipino buffet yan siya. Meron din naman kasamang seafood, perfect talaga yan if hindi kayo allergic at meron din pansit, barbecue at iba pa. So eto sila is pabalik na sila, tayo is papunta pa lang. And as far as I know, nag-iisa lang talaga tong pa-tourist spot dito sa Bohol at kahit saang lugar sa Pilipinas na nag-o-offer ng paganito. Yung nagko-cruise kayo at ayan, meron talagang pa-lunch buffet tapos nag-i-stop pa kayo sa mga pa-famous na traditional dances kasi nga nag-o-offer sila, nag-showcase sila. Yung mas common talaga sa atin dito sa Pilipinas is floating cottage lang talaga. So ayan, kumakain lang talaga kayo dyan. Pero hindi talaga yung pag ganito na floating restaurant. Yung nagko-cruise talaga kayo, diba? Dahil syala talaga yung Bohol. Kaya mas mahal na talaga yung rate ngayon. Pero pag mayroon pa kayong alam na nag-o-offer ng pag ganito, huwag kayong mahiya, mag-comment lang kayo dyan para alam din natin at baka makabisit tayo doon, o diba? Naglalast yung cruise so from 45 minutes to 1 hour, o diba? Super sulit na talaga dahil very worthy. Kaya huwag nyong kalimutan, isama nyo talaga to sa bucket list nyo.